Yeah, mga bro, so meron tayong gagawin dito na TC 150. Ayaw umandar mga bro. Hindi nagbabayad sa Miral ko to. Kaya lakas ang battery niya mga bro. Ay, kailangan ni clutch. Bro, pasayin nga muna ng clutch. Tingnan natin wala. Madali naman tayo ayusin mga bro. Unang-unang gawin natin dyan mga bro, check natin yung kuryente. Bro, i-start mo nga. Isabay mo to. Check nyo mga bro ha. Ito mo. Wala oh. Wala tayong kuryente. Pagka ganyan mga bro, hindi talaga under yan. So possible niyan sa pulser or CDI. Yun lang. Yun lang dalawa na yun. Ngayon, aalamin lang natin dun sa dalawa kung alin yung nawalan. Ignition coil, wiring, pulser. Yun ang mga i-check natin dyan kasi wala naman tong kill switch. Kung may nagkaroon na mayroon siyang kill switch, i-check natin yung kill switch niya. So para ma-trace natin mga bro, ang CDI kasi nito nandito sa ilalim ng tangke. Oo. Kalasin muna natin yung tangke bro. Kalasin natin yung tangke nito. Kasi kung pulser bro, ang sira nito, patay-patay yung kagaya nung sinasabi mo, aandar, mabubuhay, aandaran. Ito, totally, wala talaga siyang kuryente. Kaya nang kagano. Kahapon lang ba to? Kanina. Lakas pa ng battery oh. Kalasin mo. Kuha tayo ng test light dito. Mga bro, kung ang pinapagawa, Mio. Ito yung Fury dito na Rossi na kinonvert sa Fury. Mamaya, tirahin natin to. Ito yung Simbunos. Kuha tayo ng test light. Mga bro ha. Dali lang din naman yun ayusin. Ang problema kasi mga bro, kakatapos na ng kasal ni Aya, nung kapatid. Kaya, medyo ano tayo, busy. Alas na. Hindi pa na pinapagawa yan bro, hindi pa naman. Hindi pa naman. Yan, kalas na. Ayun. Bago na pala CDI. Bago nga, binili yan ko. mga bro, bago yung CDI. Bago yung spark plug, di ba? Ganito. Hindi, ito hindi pa. Ayan, bihira masira yan. Asan yung CDI na luma? Ayun, ito yung CDI na luma at yung spark plug. Kaya mga bro, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan muna ma-troubleshoot bago kayo bumili ng mga pyesa. Kasi minsan, hindi naman sira yan, mga bro. Pag bumili kayo, gastos lang. Kasi ito mga bro, yung, di ba, 4-pin CDI lang to. Pagka mayroon isang wire na hindi nag-function dyan, hindi nagagana yung CDI nyo kahit palitan nyo ng bago. So umpisa natin mga bro ha. Dito muna tayo. So check muna natin dito sa CDI yung lahat ng function niya kung functional. So ang wiring nito mga bro ng 4-pin CDI, yung itim accessory wire, dapat magkakaroon niya ng supply pag sinusian. Okay. Tapos ground, yung green, tapos yung blue, yung pulser, papunta ng stator yan mga bro. Ito yan dinugtungan na rin pala ito mga to. Ako lang nag-ano niyan, di ba? Di ba pare-parehas lang yan. Ayan. Tapos ito sa ilaw ng para umistart. Ito, ayan, yung itim, pare-parehas ang berde. Color coding lang yun mo. Coding lang siya. Kaya, kasi lang. Pero nagamit mo to na ganito na. Ngayon, kahapon lang din ginawa mo. Nagamit ko na yan, mga ano. Di napagana mo na to. Di okay na to. Ayan mga bro, okay naman. Tama naman yung color coding kasi color coding yung ginamit. So, walang problema. Ayan. So, i-check natin mga bro. Unahin natin yung pinaka main source. Kasi pagka ito walang positive na pumapasok sa CDI, hindi talaga gagana to. So, gamit tayo ng test light mga bro. Kabit lang natin to sa negative. Kabit natin sa negative. Tapos, check natin kung ilaw yung test light natin. Ayan. So, may supply, di ba? Meron siyang supply. Ngayon, i-check natin tong itim. Check natin tong itim. Ayan, tapos sisian natin siya. Ayun, may supply. Ibig sabihin, buo yan ha, buo. Ngayon, punta tayo dun sa Punta tayo dun sa negative naman. Isa-isahin natin yan bro. Punta tayo sa negative. Ito natin to. Ayun. Paano ba yan? Wala yung supply negative mga bro. Kasi dapat, ilaw yan. Lahat ng body ground, wala. Ayun wala siya. Normally mga bro, ito yung positive. Yung ating positive, pag nakakabit sa negative, ilaw yan dapat. So pag kinabit, baliktad pala. Pag mag-check tayo ng negative, yung test probe natin, ikabit natin dito sa positive, tapos check natin tong green. Ayan, mayroon pala, mayroon. Okay, buo yung dalawa.
punta tayo dun mga bro sa may ignition coil. Yan. So ang gagawin muna natin dito mga bro, imamanual natin yung CDI niya. So hindi muna natin gagamitin yung pulser niya kung gagana yung kanyang CDI. So ganito mga bro, kabit natin to sa positive. Tapos kailangan natin to. Kabit pala eh. Bro, hawakan mo nga ito. Yung kuryente. Huwag mo hawak. Sakit yan. Ano mo lang, itabi mo dito sa may ano. Itabi mo dyan sa may bakal. Pero huwag mong ididikit. Pero mga ganito lang distansya niya. Ganyan lang. Ayan, ganyan ah. So tingnan mo kung mayroong lalabas na kuryente pag sinungkit ko tong CDI. Ito mo. Wala. Ang gagawin natin mga bro, kuha lang kayo ng wire kasi ayaw gumana dito sa test light ng pulser. Yan, pag chinecheck natin, ayaw gumana sa test light. Ang gagawin natin, irekta natin mismo. Kasi ang function nito mga bro ng blue, yung function ng blue na yan, yan yung pulser. Nakita nyo yung magneto, di ba yung magneto may parang kuntil dyan. Pag once na tumapat yun dun sa pulser, dapat magbibigay siya ng signal para magbigay ng kuryente itong CDI natin. So ang lumalabas dito sa pulser ay 3 to 5 volts lang. Tapos yung main, yung kulay itim, 12 volts siyang galing mismo ng battery yan. So ang gawin natin, imamanual natin siya mga bro. Pag kukuha tayo ng positive supply, kuha tayo ng positive supply dito sa battery or pwede rin dito sa itim. Ayan, kabit muna natin. So manual natin mga bro, imamanual natin yung pinaka supply. Ayan, so ito yung ating positive ha. Pag dinikit mo sa battery yan, ayan, kumikislap siya, di ba? Ayan o, kumikislap. So ang gawin nyo mga bro, yung ignition coil natin, ito naman yung nagpapalakas ng voltahe. Okay, so 44 hanggang 80 volts ang nilalabas nito, kaya minsan masakit makakuryente yan mga bro. Ang trabaho niyan, parang step up transformer lang. Ayan, ang gawin nyo mga bro, ito, bro, hawakan mo ito. Ayan. Ayan, lagay mo na niya, huwag mo lang ididikit. Ayan. Tapos ito mga bro, yung kinabit natin na positive, sungkitin nyo lang yung blue na may white, yun yung pulser. So dapat re-release yan. Kapag hindi nag-release yan mga bro, possible na sira dyan CDI, kaso nga bago yung CDI kaya wala na dyan yung ignition coil at saka yung pulser. Yung pulser, itong ginagawa natin mga bro para malaman natin kung yung pulser sira na, kasi minamanual na natin siya eh. Kumbaga hindi na natin pinapadaan dito sa makina, minamanual. Ngayon pag pinasinungkit ko yan, dapat ilaw yun, ay lalabas ng kuryente. Ayan o. Yan, kita nyo. Tapos dapat naka-on. Kasi kung hindi naka-on yan, wala rin yan. Kasi walang, pag in-off natin yan, naka-off, kahit anong sungkit mo dyan, wala na yan. Kasi nga wala yung 12 volt supply dito. Kailangan, naka-on muna siya. Meron. Ayan. Tapos pag sinungkit natin dito sa pulser, ayan, lakas nagdadalawang pa ngayon. Ayan, ibig sabihin mga bro, yung pag, di ba yung sinabi ko sa inyo, yung nagtatanong, paano malalaman kung okay pa yung CDI? Pag dapat, tuwing dikit ko yan, dapat lalabas yan. Pag pasira na ang CDI at saka coil, dinidikit ko yan, walang lumalabas doon. Pero mga 5 dikit ko dito, 3 lang lumalabas. Ibig sabihin ng mga bro, palyado na yung palyado. Pagka good condition, dikit. Kada dinidikit ko, kita naman siguro, yan, umiilaw, yan, lumalabas ng kuryente. So okay na mga bro, lumabas ng kuryente niyan. Ibig sabihin ito hindi lang gumagana ng test light yan mga bro. So naglulos lang ito. Ayusin natin yung mga terminal ng CDI. Naglulos lang yan kaya nawala ng kuryente. Ngayon tapos ibalik natin yung, asan na yung cap bro? Yung spark plug cap. Yung kwako wala Ayan, balik ko na. So yan mga bro, ibalik natin. Tapos subukan natin paandarin. Tapos ayusin natin yung mga tape niya. Nag-loose lang yan. Kaya nawalan. Kakaiyakan tayo. Kakaiyakan. Kakaiyakan na. Diyan ka lang ba sa kabila? Ay, dyan lang akong bahay namin eh. Ito, dito? Dyan ako nalabas subukan natin mga bra. Wala na yata ang gas, Baka. Bus na ang gas. Anong gas? Di ba wala tricycle? Bro, kalasin mo ulit. Tsara natin kung lalabas ng kuryente. Muna. Kalasin mo ulit. Gabot dito. Nagulos talaga ito. Na. Tricycle. Kasi din do. Wala. Wala, tara. Mas parang din do. Yan, ikot mo dyan. Isa pa yan. Sira na rin yan.
Oo, pag dinalagyan wala, di ba? Kalta natin, meron dyan. Marami akong piso dyan, nakatago lang. Buha tayo. Sira na rin pala yan. Spark plug cap, sira na mga bro. So, kataya dito ng spark plug cap. Meron pa tayo dito na nagpakatago eh. Ay! Naulam pa. Mga pisa natin mga bro, ayan o, nakasarado na yan. Patay dito. Alam ko spark plug cap to eh. And do you everything that I've been looking for? Oh. Mantayin nyo na. Yung hindi na kaya. Hindi mo na kaya. Mantayin nyo na, papunta na yun. Ano to, ilalagay ko pa to? Oo, mas maganda eh. Pasok mo dito muna. Mas maganda rin mayroon ganyan. Suporta sa ulan. Yan. Nakasamod. Saan? Ito nga. Oo, tama. Yan. Hindi umalis ka na sa buhay ko. Umalis ka na. May pasahero yun si ano eh. Si... Testing. I know you everything that I've been looking for. And Kiyo! Testing ulit. Yan, on. Yeah, mantap na ako. Tira na ngayon. Late na pisa, no? Asa rin yung flat screw? Wala, no? Pero dapat niya ng green na yan. Yung green. Hindi yan, yung isa. Yung flat niya, yan yung green. Bigas eh. Buhat na namin. Ganda pa ng makina niya. Tahimik pa. 5 years na yan. Talagaan mo na sa langis. Yun lang ang buhay nito. Langis lang ang pinakaano niya. Tama yun. Yeah, mga bro, mandar na. So, ayusin na lang natin yung mga wirings niya kasi naglulus lang yung ano. Ayusin lang natin yung mga wirings niya, mga bro. So, ganun lang yung troubleshooting. Yan lang, pa-welding mo na lang kasi durog na eh. Wasak na yan. Naputol ano? Ay, hindi siya naputol, labiya. Yung ano. So, ganun lang mga bro yung troubleshooting. Tsaka kung gusto nyo panoorin yung ibang video natin mga bro, napakarami natin ng tutorial sa YouTube nito. Kung paano palabasin yung kuryente ng mga motor ano. Kahit anong motor, madali lang din naman yan eh. So, ganito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. Tara, si Plage mga bro.